magandang biyernes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, ito na yung simula ng chill weekend. Abay, biyernes na. Ilang oras na lang ang bubunuin, ano? Para makapagpahinga ng mahaba-haba. At good morning sa'yo, Councilor Miko Tolentino. Kasama pa rin natin syempre sa ating palatuntunan ngayong umaga. Ayun. Good morning din po sa inyo, Ate Cecil. Ako ang inyong lingkod, si Councilor Miko Tolentino, ang batang tol ng Tagaytay City. Thank God it's Friday na. Yes. Grabe, napakabilis. Isang linggo na rin po ako dito sa morning chill natin. How's the experience, Consi, so far? Masaya. Marami po ako natututunan kasi araw-araw po tayong may mga natututunan sa ating mga ini-interview po na kapitan or na yung kunyari kahapon yung sa regional officer ng DOLE, yung mga ganun po. Yes. Marami po ako natututunan sa kanila. Okay po, dakuan na natin ang trivia question natin ngayong umaga. Ang tanong, batay sa 2022 report ng Commission on Audit, aling munisipyo o bayan sa Pilipinas ang pinakamayaman? Letter A, Carmona, Cavite. Letter B, Cainta, Rizal. At letter C, Limay, Bataan. Wow. Narito po ako ngayon sa Bambang Market ng Maynila. Sa kasalukuyan, ang presyo ng bigas dito ay may 40 pesos kada kilo ang pinakamura, habang 58 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Tumaas naman ang presyo ng karne kung saan ang laman ng baboy ay 420, ribs na 370, atay ng baboy na 240 at liempo na 470 kada kilo. Habang 250 pesos kada kilo naman ang presyo ng manok. Para sa presyo ng isda, ang galunggong ay 260, tahong na 160, bangus na 240, tulingan na 280, tilapia na 160 at bisugo na 280 to 300 pesos kada kilo. Sa usaping gulay naman, ayon sa ating vendor, bawang at sibuyas daw ang tumaas ang presyo ngayon. Ang mabibili ang bawang sa halagang 180 kada kilo at sibuyas na 200 kada kilo. Pero ang iba ay tuloy pa rin ang pagbaba, kagaya ng carrots na 100 kada kilo, patatas na 150, repolyo na 80 pesos, sayote na 70, kamatis na 100, luya na 150 at siling labuyo na 200. Sir Mikos na Cecil. Dahil ngayon po ay Biyernes, ay yung magagandang pasyalan sa bansa na pwedeng puntahan kapag weekend o holiday. Opo. Kaya ngayong umaga pasyalan natin ang Atok Benguet na madalas nakakapagtala ng pinakamalamig na temperatura sa bansa. Pasok sa Atok ang agritourism. Yan. At kaugnay niyan, Councilor Miko, ay makakapanayam natin ang isang farmer sa Atok Benguet. Dati po siyang OFW mula sa Gensan at nang madiskubre na mas kikita siya sa agritourism at makakasama pa niya ang kanyang pamilya, abay sinimulan niyang buksan ang kanyang farm sa Atok Benguet para sa mga turista na gustong ma-experience ang malamig na panahon at yung mga gustong mamitas ng gulay. Kaya makakasama natin ngayon umaga si Arnel Caparos, ang may-ari na dinadayo ngayon na Pride House sa Atok Benguet. Kaya magandang umaga po, Sir Arnel Caparos. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Kamusta ho dyan yung panahon ngayon? Nako sir, sobrang lamig. Tingnan mo naman yung damit ko. Wow! parang sa Tagaytay rin. Abay, malamig rin po. Parang yung suot ng jacket, natawag nun, yung makapal talaga. Opo, yung makapal. Yung hoodie po, hoodie. Oo. Hoodie. Opo. Tama. Opo. Ano po, matanong lang po, Kuya Arnel, hindi po ba naapektuhan dyan ang inyong mga pananim? Dahil sa klima ngayon? Ngayon sir, grabe po yung yellow dito. Wow. Hi sir. Nagsisimula po nung nag-yellow nung January 25 hanggang 28. Ganun. Ay, yung talaga, yellow talaga yan, yung frost? Yellow. Yes po, yung frost po, yung mga sumisira ng gulay. Opo. Kaya kamusta yung mga pananim nyo ngayon? Marami po bang nasira? Ganun? Hindi naman po kasi alam na namin yung panahon sa tagal na po namin nagtatanim dito. Pag ganito post season po, yung tinatanim namin yung ito na, carrots. Opo. Ganun. Mas po yun.
Mas resilient yan, Kuya Arnel, sa frost? Yes po ma'am, kasi pag nagpo-frost po siya, yung nagpo-frost po yung dahon lang. Kasi yung carrots nasa ilalim ng lupa. Tama, oo. Hindi kagaya Kamusta nung... po ang... sige, go ahead, Consi. Kamusta ang dyan, yung agritourism po sa inyong farm? Sir, sobrang lakas po ngayon. Ang daming dumadayo dito dahil ganun. blessed po kami rito kasi hindi natin sukat akalain na dito po pala sa Pilipinas, meron po palang isang napakamalamig na lugar. At saka maganda po yung... Opo. Ano ba yung mga may experience dyan ng mga turista pag dumayo po dyan sa inyong farm? Lahat po ng mga pumupunta dito, bumabalik po sila. Meron mga 3 times, 4 times kasi ng klima. Sa ganda ng tanawin. Kasi po yung sa amin, sir, dito parang rice terraces din. Kaya lang sa amin, vegetables terraces. Ganun. Po dito, sir, yung Sea of Clouds. Yan po ang marami dito. Dinedescribe pa lang Consi ni Kuya Arnel, parang ang sarap ng puntahan. Sea of Clouds. Parang, ano nga ba yung Sea of Clouds, Consi, na sikat din? Yung Sagada. Parang ganon, ang view, Opo, yung ganon, yung view. Maganda nga yun, matanaw. Mga ganong tanawin. Opo. Kaya po dito sa amin ngayon, sir, ma'am, dito na dumadayo yung mga artista na nagsushoot dito. Yung latest pelikula ni Daniel Padilla, yung pinatay namin. Ganun ba? Sikat na pala dyan. Ayun. Kunyari, sa mga interesado ba bumisita, paano po ba mag-book sa inyong meron po ba kayong Facebook page or website? Meron po tayong Facebook page po. Sorry. The Pride House po. Ayan po yung pinapakita nyo. Yan po yung beauty ko. Ang ganda. Breathtaking. Teka lang, kung weekend, kakayanin. Ilang oras po ba ang biyahe, Kuya Arnel? Kasi baka masyadong malayo. Hindi kayanin ng weekend dayuhin ng ating mga kababayan. Oo nga po. Hindi po ma'am. Yung from Manila to Atok, 5 hours lang po. Oh! Okay, 5 hours. May diretso bang Atok? Meron po. O bababa pa ng Baguio? Ay, wala. Bababa po ng Baguio, ma'am. Okay. Tas doon na yung... 1.5 hour lang. 1.5 hour from Baguio? Yes po, ma'am. So kaya ng yan, kung aalis ng Biyernes ng gabi, kaya namang maglagi ng ng buong araw ng Sabado, Oh, yes po, ma'am. Mamayang gabi, ang dami namin bisita. Parang gusto ko na tuloy pumunta ngayon. Magbubuk na ako ng ticket, Consi Miko. Tama, masarap dumayo dyan. Oo. Pero yung tinatanong kanina yung tinatanong mo kanina, Consi Miko, ano ba yung pwedeng gawin ng mga dadayo dyan? Pwede sila mamitas ng gulay. Yes po, ma'am. Dito po sa amin, sila na mo mismo ang mamimik ng gulay na gusto nila. Halimbawa, gusto nila mag-harvest ng repolyo, gusto nila mag-harvest ng carrots, gusto nila mag-harvest ng... Doon po namin sila binibidyoan, pinipicturean. Ganun. Experience po nila kung paano yung buhay magsasaka. Ayun. Opo. Ilang hectares po ba yan farm nyo? Ilang hektarya? Maliit lang po. Pero katamtaman lang po. Siguro mga 1 hectare lang po. Malaki din. Malaki rin yung 1 hectare, oo. Opo. Ang tanong ng... yes, go ahead, Kuya Arnel. Ang kagandahan na po kasi dito kasi nakatiri siya. Kaya maganda siyang siyang tingnan. Opo. Ayun. Dadayo ako dyan sa susunod, Kuya Arnel. Yes po, sir. Bibisita po kami dyan ni Senator. Yan, oo. At kasama na natin ngayong umaga live via video call si Punong Barangay Merwin San Diego ng Barangay 327 Santa Cruz, Maynila. Kap, ano po ba yung advokasya nyo bilang kapitan nyo dyan sa barangay? Ang primary na advocacy po yung kalinisan at kaayusan ng aming barangay talaga. Opo. Yun po. Ano ba yung pangunahing programa po dyan sa inyong barangay? Yun. Tulad sinabi ko po, diba yung kalinisan, meron po kami mga weekly cleanup drive sa barangay namin as daily monitoring po ng mga ng kalinisan at kaayusan. Sana naman po sa kaayusan, siyempre kailangan mapanatili namin yung peace and order ng barangay. Kaya meron po kami, mga tanod po namin, meron pong duties every night saka every morning kasi malapit po kami sa eskwelahan. Kaya pag morning, meron din po kami naka-duty mga barangay tanod
para mapanatili yung kaisa po ng lugar po. Opo. Meron po ba kayong kakaibang programa sa inyong barangay na wala po sa ibang barangay po? Ayun po, isa po yung mga meron po kaming awarding po ng ng mga barangay officials, mga former barangay officials sa amin. Mula 1970s hanggang kasalukuyan, nag-award po kami ng mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, yan po. Siguro first time sa history na nagkaroon pong ganyan. Yun. Opo. Tapos meron po. Yan, nakikita ko po. Yan. Last year po nangyari yan. Nag-award po kami ng mga, kaya tuwan-tuwa po yung mga natatandang chairman po namin na nabigyan sila ng pagkakataon na makilala sa barangay. Muli. Yeah. Mabuti naman. Meron po ba kayong mga programa po para sa kabataan? Opo. Usually, yearly meron po kaming annual liga ng basketball. Tsaka pag Pasko, meron din po. Christmas at tsaka, yung tawag din po? Summer, yun po. Yan, may paliga po kami. Taon-taon po yan, may ginaganap sa barangay po namin. Tapos, meron din po kaming voice lesson para sa mga kabataan. Okay. Para hindi sila mawala at ng landas, maiba. At least, bata pa lang sila, nahuhubog na yung kanilang mga talento po. Tama yan. Sa mga nakakatanda o sa mga senior citizen? Yun, tatagay po sa likod ko po, mayroon mga free mga gamot. Meron po kaming free maintenance sa mga matatanda. Tapos meron din po kaming Zumba para mapapanatili na kanilang mga kalusugan po kahit na sila may edad na po. Ganun, grabe. Maganda pala dyan sa inyong barangay. Ngayon, taon Kapitan, sa 2025 po, meron po ba kayong mga programang nakapila po para sa barangay 327 ng Santa Cruz, Manila? Ano po kasi, magkakaroon po kami ng ang tawag dito, yung tatanim po kami ng mga halaman na prutas, mga halamang gamot para po yung mga tao sa amin. Kung kailangan na sa gamot sa ubo, ayun po, meron po mga lagundi, mga iba pang kasing gamit po na makatulong sa kalusugan po nila. Ayun, ang dami pa ng mga naka-line up na programa for this year, Konsi. Mas mag-award din po kami ng ma'am. Mag-award din po kami ng mga sa Barangay Tanod this year kasi po, di ba, siguro wala pong gumagawa na bigyan ng pansin ng mga tanod para bigyan para yung mga ambag nila sa barangay mapupunan. Kaya this year mag-award po kami ng mga barangay tanod, ng mga sweeper, vowsy. Bigyan ng parangal po sa piyesta po namin. Tama yan, Kapitan. Sila yung mga taong hindi nare-recognize Hindi sila nare-recognize pero sila talaga yun may ginagawa talaga sa barangay araw-araw. Tama po, may malaking ambag po sa atin. Opo, malaking ambag. Opo. Totoo yan, Kapitan. Kung may mga makukulit sa barangay, mga tanod ka agad yun. Yung mga nandun. Sa February 14 po, meron din po kaming feeding. Meron po kaming monthly feeding po talaga. Sa 14 po namin gagawin, February 14. Tapos mamimigay po kami bulaklak sa mga kababaihan. At the same time, nabibigay po kami ng mga gamot sa mga senior citizen. Taon-taon po yun, bulaklak sa pag Valentine's Day, tsaka May. Araw ng Mother's Day, nagbibigay po kami bulaklak sa mga nanay po. Bihira na lang yung nagbibigay ng bulaklak. Diyan pala sa yan ang taon-taon po yun. Maraming salamat, Kap. Opo, baka meron silang gustong pasalamatan Konsi. Kap, go ahead po. May gusto po kayo i-shout out, Kap. Yan. Maraming salamat po kay Senator Tolentino na binigyan po kayo pagkakataon makapagsalita sa inyong programa po. Thank you very much po. Kaya binabati ko po ang aking barangay council, barangay 327 Barangay Smile po.